Hi mga sis! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, mapapansin nyo, ito pa rin yung top ko. Wala lang. Binaktuba ko yung pag-video. Bakit? Tinamad na din ako magdamit ng iba pa. Sige na, okay na. Para productive tayo, okay? But anyways, ayun nga. This video is for concealers. Rating all my concealers, international and also local brand. Ang dami kasi nag-comment sa inyo sa TikTok and also here na maggawa pa ako ng ibang series like concealer, blush, and everything. So, concealer naman muna tayo, okay? So, if interested ka sa mga ratings ko sa aking concealers, then just keep on watching. Ayun na nga mga sis, these are my concealers. So, ready na ba kayo sa aking ratings? Oh my gosh! Let's start with international muna, okay? So, ano bang international natin dito? Talagang nakandito lang yung basket, no? So, let's start first with Soft Matte Concealer. This one, may shade here is Custard. And sobrang hirap mahanap ng custard na yan. Kaya, nabili ko pa siya sa Hong Kong, kung naalala niyo yun. And the coverage of this one is 1,000 over 10. Talagang tatago niya lahat ng chismis, lahat ng mga sumpa na meron ka sa mukha, lalo na pag events, na ako, hindi ka niya iiwanan sa ere. Yun nga lang, medyo may pagkamaharli ka siya for a concealer, but my gosh, mga sis, if kaya niyang tapalan lahat, why not coconut, diba? So, ayan siya. But I think if you're dry skin, or lalo na kung super dry skin ka, you need to pass on this one kasi matte talaga yung finish niya. So, baka mag-cling siya sa dry areas ng mga face mo. So, or sa lines. I'm not sure. Pero ako kasi combination skin ako and it works for me. So, ayun. Kaya ang rate ko dito is 1,000 over 10. 1,000 over 10 agad. Grabe ka pressure naman sa ibang concealers. Pero I love it. I love it so much, mga sis. So, try this. Next naman, tingin tayo. Ano ba meron dito? Siyempre, wag na tayo lumayo kay NARS pa rin tayo. This one is the Radiant Creamy Concealer, mga sis. Ang rate ko dito is 9 over 10. I love it. I love it. Pero mas grabe kasi yung coverage talaga ni NARS Soft Matte. Ito nasa, may coverage siya. Nasa medium to semi-full coverage. Si Soft Matte kasi, full coverage. Okay? Ito nasa medium to semi-full coverage siya. Tapos, very lightweight. Very, creamy, madali lang siyang i-blend. Tapos, ang tawag dito, yung finish niya, hindi matte. It's dewy. May glow. Kaya naman talagang mas natural siyang tignan sa face mo, mga sis. So, this one, I recommend kapag bawat super dry skin ka, or kahit combination, okay naman siya. And also, if pang everyday ganaps mo, yun. Ito, pang everyday ganaps, carry boom boom to. And also, kapag siguro pag mga events na full glam, tapos wala ka masyadong itatagong OA na chismis, alam mo yun, nakapag skin prep ka ng malala, then this is for you, mga sis. So, this is 9 over 10 for me. Okay. Ano pa ba? Wait, ay, tuloy nahulog. Pero anyways, ang next na natin is, Tarte. This is Tarte, Ultra Creamy Shape Tape nila. Diba, meron sila yung OG. Yun kasi medyo matte yung finish niya. So, parang hindi ko feel siya. And, tawag dito, ito, sobrang love ko to. Para siya yung NARS na Radiant Creamy Concealer. Very creamy nga siya. Tapos, very lightweight. Very easy to blend din. Kung ano yung masasabi ko kay NARS na Radiant Creamy, yun din. Copy-paste nyo mga sis kasi same lang sila. Okay? Ang problem ko dito mga sis is medyo messy yung packaging niya. Ayan dyan, no? Diba? Hindi masyado okay. Hindi siya makagandahan. Alam niyo yun? So, yun yung problem ko lang. And, ewan ko kung meron na ata sa Sephora nito. Parang meron na sa Sephora PH eh. Nag-release na ata sila nito. Very nice to. Lalo na kung dry skin ka din. Go for it. Combination. Perfect din sa'yo to. Okay? So, ang rate ko dito is 9 over 10 din. Next naman na international, mga sis. Ayan. Baka na-miss nyo yung basket. Kay Maring Dior naman tayo. For Dior naman, ang rate ko dito is 9 over 10 din. It's just, hindi ko lang siya madalas gamitin kasi hindi ko siya ka-shade. Nakakalungkot. Very light kasi siya. Tapos, grabe yung in fairness, yung amoy nito parang pabango na talaga. So, kapag hindi ka mahilig sa may scent na concealer, then you need to pass on this one kasi grabe. Malala yung amoy niya. As in, pabango talaga yung amoy niya. Ganon, mga sis. 9 over 10 to sa akin kasi maganda yung coverage niya. And yung finish niya,
very natural and may glow pa rin. Hindi siya drying sa skin, kaya gustong-gusto ko siya. I love it. Yun nga lang, hindi ko siya sobrang shade match. Very light siya sa akin. Nakakaloka. Pero anyways, I like this. So, pwede to pang kahit anong skin type. Carry boom boom siya actually. Kasi nung dry skin ako and also nung ngayong combination ako, okay naman siya. So, I'm not sure lang if okay din to sa oily skin. So, malaman natin. But anyways, 9/10. Next naman na concealer for international is e.l.f. This is their Hydrating Camo Concealer. Satin finish mga sis. I love the finish. Very lightweight. Ganda ng coverage din niya. Kaso nga lang, kaya siya nasa 8/10. Ang lala kasi hindi ko talaga ma-explain yung amoy niya. Hindi ko siya gusto. Kaya hindi ko siya nagagamit. Sayang tuloy. Pero maganda yung coverage niya. Siguro mga 2 times ko pa lang siya nagamit. Ayan. 2 times ko pa lang siya nagagamit. Tapos ganyan yung applicator niya. Malaki. Malaki. Pero, ayun nga. Nainis kasi ako doon sa amoy niya. Hindi ko siya feel. Pero maganda to. Lightweight siya. Maganda din yung finish niya. Very easy to blend. Ganon. Kaya boom boom naman. Kaso, hindi ko feel. Pero kung hindi ka maarte sa amoy, then go for this one. Why not coconut? Mura lang din to ha. Not sure kung mura siya sa resellers ha. Kasi, ito, binili ko to sa e.l.f. website mismo. And mura siya. Parang mga 500 to 600 pesos lang ata siya. Ganon. So, ang rate ko dito is 8/10 dahil sa amoy niya. Next naman for international mga sis, this is the Maybelline Superstay. As in, 30 hours siya. Nakakaloka. So, kung gusto mo ng coverage, tas longevity niya is perfection, then go for this one. This one very lightweight siya compared dun sa foundation nila. Mas lightweight to and yung finish niya hindi matte. Nasa gitna siya ng matte and also ng dewiness. Ayan. Very nice din to. Grabe yung coverage niya. Tanyo, kung i-compare nyo dito sa dalawa, mas grabe to. 'Di ba? Tapos, ang ganda din ng finish niya. Hindi din siya nagka-crack agad sa mga under eye and also dito. Hindi. Okay na okay siya. Maganda din yung coverage niya. So, ang rate ko for this one is 9/10. O, bakit 9/10? Parang pangit yung packaging niya. Last for international mga sis, this is the L'Oreal Infallible. Ito, ewan ko na lang kung wala ka pa dito sa makeup kit mo. Kasi lahat dapat meron nito. Like kapag nagsisimula ka, meron ka nito. Kung professional ka na or mahilig ka na talaga, matagal ka na mahilig sa makeup, dapat nagkaroon ka nito. Kasi ito talaga, ay nako, sabi ko sa inyo mga sis, full coverage to. Kung hindi mo afford si NARS Soft Matte sa pagka-full coverage niya, then go for this one. Kasi ito hindi kanya iiwan talaga sa ere. Pero, ang masasabi ko, mag-pass ka din kung dry skin ka. Kasi malala talaga na matte yung finish nito. Pero sinabi ko sa iyo, tatapalan niya talaga lahat ng gusto mong matapalan. Talagang effect na effect siya sa pagiging concealer niya. Parang kinareer niya yung pagiging concealer niya. Pero yun nga lang, if you're dry skin, you need to pass on this one. Kasi malala na pagka-dry talaga siya. Pero again, maganda. Maganda ang coverage na to. As in, full coverage din siya like ni Soft Matte ni NARS. Kaya naman ang rate ko dito is 9/10. Yun nga lang kasi drying siya kapag na finish. Kapag alam mo yun, nag-set na siya sa skin mo. So, if you're dry skin, you need to pass. Ayan na, local brand. Feeling ko ito talaga inaanday nyo kasi gusto nyo affordable. Why not coconut, diba? Gusto ko din yun. So, mag-start muna tayo sa pinaka favorite ko. This is the Easy Active Concealer. I love this. NM3 ang shade ko dito. Parang sinasabi ko lang yung shade ko pag sobrang favorite ko, diba? Pero anyways, ayan. Super love ko to. Pero yung, ang tawag dito, yung ibang shades kasi ng concealer, kaya hindi ko sinasabi, hindi ko masyado sobrang ka-shade. Okay? Pero anyways, eto, NM3 ako dito sa Easy na to. I like it. Para siyang si NARS Radiant Creamy. Bakit 10/10? Kasi parang mas okay yung coverage pa niya. And ang ganda talaga nung finish niya. Iba talaga. Ewan ko kung anong meron dito sa concealer na to. And in love talaga ako dito. Kaya naman, 10/10 to sa akin talaga. As in. Maganda siya. Next naman mga sis, na local brand is from Get Ready With Me. This is their Radiance Tint. Ang dami na nilang naging formulation nito. Pero by far, ito ata yung pinaka-favorite ko kasi hindi na siya drying. Alam mo, hindi naman super drying yung before. Pero mas creamy na to. Mas madali siyang ma-blend. Mas, tawag dito, mas lightweight siya sa mukha pag nilalagay. And, okay din yung coverage niya. Nasa medium to semi-full coverage siya. Tapos, ang problem ko lang sa kanya,
do sa bagong shades na nirelease nila, wala na naman akong perfect match ko. Kaya nakakainis. Kasi kay Easy meron eh. Yung NM3 perfect na perfect sa akin. Kaya tuwang-tuwa ako. Pero ito wala eh. Dati meron si Butter. Butter ba ako? O, Butter ako before. Ngayon yung Butter sobrang puti sa akin. Hindi ko alam kung bakit nag-iba yung shade. Yun lang yung problem ko sa kanila. But other than that, okay na okay ako sa kanya. And I like it. So ang rate ko dito is 9/10. Next naman for local brands, ito kaka-release lang nito. This is from Strokes. This one naman, super nice siya. Grabe din yung coverage niya. Malala din talaga. Pero yun nga lang, if you're dry skin, you need to pass. Kasi talagang matte na matte yung finish niya. Napansin ko kasi, maganda yung coverage niya, yung lapat niya. Once okay na sa mukha mo. Pero pag tumagal ng onte, medyo nagda-dry na talaga siya dito. Dito and dito and dito eh. So, you need to really skin prep ka before ka gumamit nito. And also, if dry skin ka, wag ka nang mag-try nito. Kasi, matte na matte talaga yung finish niya, mga sis. Ayan pa lang, o, tingnan nyo. Wait. Ayan pa lang. Hindi pa siya super set, pero mararamdaman mo na yung bigat niya as a concealer. So, para siyang yung L'Oreal Infallible. So, ingat lang kayo doon. Pero yung coverage niya, malala. Ang ganda talaga, mga sis. Next, for Lucky Beauty naman, ang rate ko dito, ano nga bang ano nito? Parang nakalimutan ko na nga siya. Hindi ko na siya very creamy siya. Tapos medyo mas watery siya compared sa ibang mga concealer. Mas watery siya, kaya parang hindi siya mabilis mag-set sa skin mo pag biniblend mo. Tapos, wala, sakto lang siya sa akin. Pati yung shade range niya, mahirap hanapin. Mahirap hanapin. So, ang rate ko sa kanya is 7/10. Parang yun. Hindi ko masyado bet ko talaga. Next naman, this is from Everbelen na mga sis. Ito, maganda to ha. In fairness, coverage to, maganda din. Ang finish nito is, parang yung kay Regence tint ni, ang tawag dito, ni NARS. Maganda din siya. Ayan, grabe yung coverage. Kaso ang problem ko sa kanya, may yellowish talaga siya. Yung shade range lang, feeling ko kapag na-perfect nila yung shade range, patok na patok to. Kasi maganda talaga siya. May amoy nga lang siya, pero okay naman yung, mas okay yung amoy niya kaysa kay e.l.f. Alam mo yun? So, mas tolerable siya. Tapos yung coverage na to, malala din talaga. Maganda din yung finish niya. Yun nga lang, may yellowish talaga yung iba niyang mga shade. Tapos parang pili lang. Ilan lang ata to? Parang 6 shades lang ata sila. Not sure ha. Basta onti lang. Kasi nung pinagpipilian ko sila, parang wala ako masyado mapili. Lagi na lang si Oriental. 'Di ba? Para pag medyo warm. Charot. So, ang rate ko dito is 8/10. Kasi nga wala akong perfect na shade niya. Ano yung maganda sana siya kasi wala akong perfect shade. So, ayun. Pero parang magkamukha din sila ng packaging ni NARS, no? Anyways, ang next naman is from BLK. Okay siya pang everyday. Keri boom boom siya. Kaso nga lang, isa pa to, hindi ko gusto yung amoy. Amoy panis. Hindi ko alam kung anong meron dito. Comment down below kung ganun din yung nararamdaman nyo or naaamoy nyo. Pero amoy panis talaga siya. As in, amoy panis siya. Pero anyways, ayun. Okay naman siya sa mga coverage, everything. Ay, hindi. Nasa medium coverage lang siya. Hindi siya malala mag-cover. So, pwede lang siya pang everyday kinemem or ganaps ko. Or pag maganda talaga yung balat mo, carry mong gamitin to. Pero titiisin mo yung amoy niya. Kasi, hindi talaga siya mabango. Swear. But, ayun. Yun lang comment ko sa kanya. So, ang rate ko dito is 7/10? 7. Next naman mga sis is from Squad. Ang dami nagko-comment sa inyo and also nung nag-live ako last time, tinatanong niyo kung okay ba si Squad kasi naka-sale ata siya 100 pesos. Maganda to, pero kung dry skin ka, wag, mag-pass ka. Kasi again, ito din, matte talaga yung finish niya. Matte na matte, solid matte talaga. So, para sa mga oily skin girls, perfect sa inyo to. Yung mga sinasabi kung dry skin kayo, mag-pass kayo, yun yung sa inyo, oily skin, okay? Baka kasi sabihin nyo na wawala kayo sa diskusyon eh. Sa topic. Pero anyways, ayan, ito. Hirap na mag-explain ang sis. Itong patong na kasi sa content yung ginawa ko, nalulutang na ako mga sis. Pero anyways, ayan, matte siya, soft matte siya, pero yun nga, pag dry skin ka, magpas ka. Pero yung coverage nito maganda. May amoy ba to? Meron, pero okay lang. Tolerable siya. So, ang rate ko dito is 8/10. Okay, last but not least, hindi ko sure kung concealer din ba ang tawag nyo dito. Pero di ba parang concealer na parang
foundation siya. So, ang rate ko dito, this is Sonny's Multi-Stick pala by the way mga sis. Gusto ko kaya yung coverage nito and also yung finish niya. Ang ganda. Ayan. Tapos nakaka-cover talaga din siya. So, ang rate ko dito is, pero parang ang dungis niya. Pero maganda yung packaging. 9/10. I love this. Yun nga lang, onting-onti lang yung shade range niya. So, sana gandahan nila yung, mas madamihan pa nila yung shade range nila. Kasi, very patok to sa akin. I like it talaga. So, yun lang mga sis. I hope nakatulong sa inyo itong rating all my concealers, international and local brands. Thank you so much for watching. Comment down below kung ano pag gusto nyo i-rate ko sa aking mga makeup collection. So, yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel mga sis.